So again, welcome po sa ating 10 participants. So sabi nga sa salita ng Panginoon, Amen, how good and pleasant it is when brethren dwell together in unity. And we are so blessed kasi ang bawat isa po sa atin ay naging available na para po makinig sa salita ng ating Panginoon. Alam niyo po, isang yaman niya na hindi po kayang mai-compare sa ano pa man yung mundo na ano man po gaano man po ka-busy yung mundo ng bawat isa sa atin by just making yourself available at sa pamamagitan po ng pag attend po on this very short time po ay patuloy pong higit na nalulugod ang Panginoon para po sa ating presensya. Ayan, sabi ni Sister Manilyn, si Sister Burley pala. Again, welcome po Sister Burley. Ayan, alam ko na yung pangalan niya. Sister Burley. Okay, sige po. So, hindi ko na po patatagalin, Little Shepherd. So, sige po, let's just bow our heads lang po saglit. Close our eyes and let us pray. Heavenly Father, we are so thankful tonight for giving us the opportunity, Panginoon, na to attend, O God, sa inyo pong gawain, Panginoon. We thank you for the lives of each and everyone, O God. And Lord, we pray sa aming pong pagsisimula ng aming Bible study tonight. Lord, we ask for your presence, Panginoon. Lord, continue, we ask for forgiveness and cleansing, Panginoon. Sa naman aming pong pagkakasala, karamihan na meron po kami sa oras pong ito, Panginoon. Lord, aming dalangin, we claim your Panginoon, your promises, your forgiveness, O God. And as we study tonight, we ask for your wisdom and knowledge, Panginoon, to continue to fill in us, O God. Lord, continue to give us the spirit of understanding, O God. And Lord, hayaan mo na ikaw po ang siyang malugod sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Bless each and every one of us, Panginoon. And Lord, sa iyo po namin binabalik ang papuri pagsamba. In Jesus' name we pray. And say, everyone will say, Amen and amen. So muli magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Ayan. So ang na-assign po na turo po sa akin actually marami na po kasi tayong na-discuss na marami na po palang na-discuss na parable. So iilan na lang yung mga available. So ayan. So ang na-assign sa akin po is about the parable. Ayan, so the parable of the king's servant. So nakikita na po ba yung aking PowerPoint? So let me know by having a thumbs up so that, ayan. So thank you so much po. Ayan. Okay, so next tayo. So let us start po this session, of course, by reading of our passage. So nasa naman po kayo? So pwede niyo po akong sabayan. If you have your Bibles with you, better po. So I am reading po in Luke chapter 19, verse 11 to 27 in NIV version po. So sama-sama po natin siyang basahin. Verse 11, while they were listening to this, he went on to tell them a parable because he was near Jerusalem and the people thought that the kingdom of God was going to appear at once. He said, a man of noble birth went to distant country to have himself appointed king and then to return. So he called 10 of his servants and gave them 10 minas. Put this money to work, he said, until I come back. But his subjects hated him and sent a delegation after him to say, we don't want this man to be our king. 15, he was made king, however, and returned home. Then he sent for the servants to whom he had given the money in order to find out what they had gained with it. 16, the first one came and said, Sir, your mina has earned 10 more. Verse 17, well done, my good servant. His master replied, because you have been trustworthy in very small matter, take charge of 10 cities. 18, the second came and said, Sir, your mina has earned 5 more. 19, his master answered, you take charge of 5 cities. 20, then another servant came and said, Sir, here is your mina. Keep it I have kept it laid away in a piece of cloth. 21, I was afraid of you because you are a hard man. You take out what you did not put in and reap what you did not sow. His master replied, I will judge you by your own words, you wicked servant. You knew, did you, that am a hard man, taking out what I did not put in and reaping what I did not sow.
Why then didn't you put my money on deposit so that when I came back, I could have called it with interest? Then he said to those standing by, take his mina away from him and give it to the one who has 10 minas. 25, Sir, they said, he has already 10. He replied, I tell you that to everyone who has more will be given, but as for the one who has nothing, even what they have will be taken away. And for our last verse, 27, but those enemies of mine who did not want me to be king over them, bring them here and kill them in front of me. So blessed be the reading of the Holy Scripture. So let us just take a moment, ayan, para i-digest yung atin pong nabasa. So I know that this parable po is medyo familiar na po sa bawat isa. So on different churches man po, ayan ay, alam ko po naririnig na po natin tong parable na to. But tonight, di ba po, I pray habang ginagawa ko din siya is more than those revelation is maihatid ko kung ano man po yung mensahe na ibinigay din po sa atin ng ating Panginoon. So let me start po with a simple icebreaker before natin ihatid yung, ayan, wait, there. Ayan, so kailangan ko po ng inyong tulong to answer this one. Ang magaling ka at paano mo na-discover ito. Amen. Sige nga po. So stop share ko muna kasi para makita ko kung sino yung nag-share. So again, ano pong talento or kakayahan na magaling ka or you're good at and how did you discover it? Sige po, I'll give you time to chat or ano po, ayan. Or pwede naman pong mag-unmute kung kaya. So again, thank you po sa mga bagong pasok. Ayan. So ang atin pong question, ayan, ay, sige, share screen ko lang ulit para dun sa mga bagong pasok. So para po sa ating icebreaker question, what's one talent or ability you're good at and how did you discover it? Ayan. So meron po bang gustong mag-share dito? Wala? Amen. So type po, kahit sa type man lang, pwede pong pa-type ng question. Ay, sige. Sure. Sige, Brother Marbs. Oh, Brother Marbs. Sige po, Kuya Hello, Marbs. hello. Baka ingin ng sample charot. Hindi, ano to? Yung talent, good evening pala muna. Ah, sa question ni Sister Ann, yung talent is mag-compose ng kanta without using any musical instrument. Ah, paano ko na-discover? Yun, kasi ano ako hindi ko lang matandaan yung exact ilang taon na ako, pero before kasi sobrang pabibo ako. So, meron yung on the spot na magko-compose ka ng jingle sa nung nag-aaral pa ako. So ayun, parang nag-volunteer ako, then doon ko na-discover na yun nga kaya kong gumawa ng kanta kahit hindi ako marunong. I mean, gusto ko matuto naman ng musical instrument para at least ma-improve pa yung ah, talent na yun. Pero ayun nga. Ayun po, thank you. Amen. Nakakatuwa naman yung talent na yun. Grabe. Sample, meron ka na ba, Kuya Marbs, na na-compose talaga na, ano, na song in your Ah, heart? actually, lately, nagko-compose ako ng, sabihin na natin parang Christian song siya. Pero yun nga, pinapolish ko pa siya kaya ah, abangan nyo na lang. Ayan, Promotion. amen. Yun. Sige po. Thank you, Thank you so sis. much, Kuya Marbs. So, sabi po ni Sister Manilyn, drawing or sketching na all. Kasi ako po kahit, ano kahit math teacher at the same time preschool teacher, siguro po may talagang magaling sa paningin ng mga bata. Pero pag sa mga matatanda, mukhang pang preschool yung mukhang pang preschool yung drawing. Kaya saludo po ako sa mga magagaling mag-drawing kasi
Galing po ng inyong mga kamay. Ayan. So, sabi naman po ni Dips, ayan, singing. Since I was young, I love singing. Sample! Sample naman. Sample naman daw po. Ayan. So, singeris pala. Ayan. Amen. Singeris. Ayan. So, nakakatuwa, no? Kasi amen, ang pagkanta po talaga ay mostly gift siya, no? So, kanina nga po, just want to share, no? Yung pinag-aralan po kasi namin sa workshop is yung ano po, worship in truth. Ayan. So kasama dun sa mga activity namin is magkaroon sila ng assignment na kung saan yung mga renowned singers is ano po, nalaman ko na most pala sa kanila itinawag at a very young age. For example, si Darlene Sheck. So na-involve siya sa music at the age of 10 years old. Alam niyo yan. Si Chris Tomlin po, 13 years old nung na-involve siya. And sabi po doon, at the age of 14, una siyang nakakompose ng kanta. Si CC Winans also is 7 years old. Bata or matanda ay paaring umawit sa Panginoon. So sabi naman po ni Brother Dexter, so sa teaching po, so college days po ay nahihirapan po kami sa calculus and may ilang topics doon na nagigets ko. Tinday kong ituro sa mga kabatch ko and praise God kasi natuturo ko ng maayos. Natutuwa rin ako kasi may ilang nagsabi na mas maganda pa yung pagkakaturo ko kesa sa prof. Sa ngayon na ginagamit ko itong talent to teach others about my word of God. Specifically, children. I praise the Lord po. Amen. So, nawa po ay pagpalain po kayo ng Panginoon. Almost the same kami ni Brother Dexter. Sa akin naman po, teaching din. So, na-discover ko siya kasi nung time na nagsisimula po ako sa ministry, so na-assign po kami na magturo ng Bible study, hindi ko yun malalimutan, sa isang depressed area. So, depressed area, yung talaga pong, kung nakaranas po kayo ng lugar na kung saan ang medyo pangit kasi no term sa kanya, squatter, na kung saan yung tulay talaga. Tapos pinag-share kami ng ano namin, assistant pastor namin. Tapos after kung magsalita, sinabi niya sa akin, may talent ka na sa may talent ka sa pag-share daw ng word of God. So nung una hindi ko siya tinanggap, pero ayun, I just found myself na kapag yun pala talaga yung gift or talent na binigay sa iyo ng Panginoon, ano siya, magmamanifest at magmamanifest talaga siya in any way or another. So sabi naman po ni Sen, piano or keyboarding, natutunan ko nung bata po ako at nagamit ko ito sa praise and worship ministry. Amen! God bless you po! Alam niyo po, isang ano po yan, nakakalugod na gawain sa Panginoon. Ako po, dinedesire ko din talaga yan na makatugtog aside sa pag-awit. So kasi mahirap po siya, 'di ba? Pero nothing is impossible po sa harapan ng Panginoon. So sabi ni Sister Manilyn, dinagdagan niya yung kanyang sinabi. So na-discover ko po yung talent ko sa drawing nung bata ako na pinaglalaroan namin yung art materials ng kaibigan ko. Kinonfirm niya yun nung ayaw na akong pasalihin nung isa. Magaling daw po ako kaya isinali ako. Then nagkaroon ng interest to enhance. Amen! So, to ano po, no, to summary, so most po ng ating mga talento is talagang na-discover natin either nung bata pa lang tayo or merely by accident. Amen. So, na-discover or napuna siya ng mga taong nasa paligid natin. Sabi naman po ni Brother Arman, playing guitar, hope someday may alay through praise and worship. God bless you kapatid. Diyan nagsisimula po ang lahat. Sa desire, tama po ba, Little Shepherd, no? So kapag nagkaroon po tayo ng desire na especially po sa talent po when it comes to service po sa ating Panginoon, ang Panginoon siya po yung magre-refine ng talent na yon. So ako po no, mabilis na lang ako po talaga, hindi talaga po ako marunong umawit sa Panginoon. Akalain niyo man po at hindi. Ang boses ko po talaga ay pang banyo lang. Talagang, kung ihahanay po ako dun sa mga praise and worship team namin, ako pa po yung pinakasintonado. Ako po yung pinakasintonado. So parang, pero nag-start yun sa desire na, Lord, gusto ko din pong umawit sa Panginoon. Gusto ko rin pong magamit in the music. And that's where all it started. So, yun, the rest is history. So kahit na hindi kagandahan po yung ating tinig sa harapan ng Panginoon dahil po puso ang ating puhunan sa pagsamba ay nagagamit po tayo
sa pagpapaawit po at sa music ministry. So bakit ko po yun naitanong, no? Kasi po tonight, so may kinalaman po sa pagiging isang steward or pagiging obedient in terms of our talent or ability yung atin pong pag-aaralan. So I would be sharing to you. So maikli lang to. Ayan, so let's first have a background or summary po ng ating pinag-uusapan. So just a brief history po. Sabi po doon sa ating binasa, so yung ating passage about the parable of the king's servant is tungkol siya sa isang nobleman na kung saan naka-receive, ay nobleman na kung saan umalis at tinanggap po yung parang gustong maging hari. So before leaving, he gave each servant one mina and commands, do business until I come. So doon po nagsimula yung lahat kung saan pinatawag niya yung 10 servant niya and at the same time, binigyan niya ng tigi-isang mana na may binilin siya na kung saan gumawa kayo. Do business until I come. Pero ang naging response nga doon, when he returns as king, he evaluates what each servant has done with what was entrusted. So this parable also is sinabi siya ng Panginoon na akala ng mga tao, so dito magsa-start yung kingdom o yung pagkakaroon ng kingdom ng Panginoon here on earth. Pero instead of answering that question, so ibinigay niya yun sa pamamagitan ng isang talinghaga. So kung mapapansin natin si Jesus, 'di ba? Sobrang misteryoso talaga siya. So instead of directly answering yung tanong ng mga pariseyo nung time na yon, so most ng mga answers niya po ay binibigay niya sa isang talinghaga o sa isang palaisipan. So isa po tong parable of the king's servant sa mga naging instrumento po ng Panginoon through that. Ayan, so tonight po, so I would be sharing only 3 points. Ayan, so dahil syempre mas gusto ko na marinig po kung ano yung takeaway nyo tonight. So I would just be only sharing 3 things kung ano po yung matututunan natin for the parable of the king's servant. Ayan, so let's have number 1. Ayan. Ang hirap mag-navigate Little Shepherd kapag sa Canva. Ayan, so number 1. Okay, so number 1 po is parang mali yung aking napagpalit. Ay! Na ano pala, nabura yung isang, ano ko na lang po Wait, wait lang. Nabura pala yung isang slide. Ay. Ayan! Sensya na po. Ayan. Bakit hindi siya nag-aano dito? Ayan. So, kita po ba? Lakihan ko na lang dito. Ang hirap niya kasi i-navigate pag sa Zoom. But kaya, kita po ba? Or nababasa po ba? Kahit nakaganyan po siya. Let me know in the thumbs up. Ayan. Ayan, kita naman. Ang hirap niya po kasi i-navigate pag sa lakihan ko na lang po. Ayan. Okay, so number 1, ayan po. So as I was saying, sensya na po. So number 1, Christ entrusts every believer with something. Amen. So sabi po doon sa verse 13a, if we would focus, so he called 10 of his servants and gave them 10 minas. Put this money into work, he said, until I come back. Ayan. So ito po, naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin, each servant receive the same amount of mina. And sabi po doon in application, this teaches us that we as believers po receive equally important opportunities. At naniniwala po ko na sa ating kalagitnaan, lahat po tayo ay pinagkalooban ng Panginoon ng isang talento. So hindi po ako naniniwala na kapag halimbawa tinanong tayo, we would say na tayo po ay talentless. Amen. Naniniwala din po ba kayo doon? In any way or another, ang Lord po ay may binigay sa atin na kakayahan. So maybe, hindi pa po natin siya nadidiscover sa panahong ito or maaaring itinatago lang po natin siya. So, yung mga opportunities
po na yon in terms of church ay, for example, meron po sa atin na halimbawa may kakayahan. Ayan, Ayan, sorry. Ayan, so meron po sa atin na kung saan ay may kakayahan na na mag-preach, katulad po ni Brother Dexter kanina. So, spiritual gifts, times and abilities, and at the same time po, opportunities to serve. So, naniniwala, sabi nga po, 'di ba, it all started po kay Adam at Eve. Kung saan, kung maaalala nyo, on the time of Genesis, so sila po yung naging unang stewards ng Panginoon na kung saan inentrust ng Panginoon sa kanila ang alin? Ang pangangalaga po sa Garden of Eden. And sa mga following verses po, 'di ba? Ganun po yung naging ano po ng Panginoon na kung saan yung bawat isa sa atin po ay binigyan po tayo ng iba't ibang kakayahan. So on church, parang meron po kaming teaching na kung saan about stewardship, na kung saan it can be summarized into three T's. Time, talent, and treasure. So time, talent, and treasure. So lahat po tayo pinagkalooban po ng ating Panginoon with that one. Ngayon po, nasa sa atin lang po siya kung paano natin siya i-utilize or paano po natin siya gagamitin efficiently. Do you agree po? Ayan, so kasi po 'di ba lahat tayo may pinagkakalooban ng Panginoon ng mga ganong bagay. At in relation po doon, sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 10, each of you should use whatever gift you have received to serve others. So doon po nag-uugat yung lahat. Amen. So yung lahat po ng talent, lahat po ng time o lahat po ng treasure na meron po tayo, hindi yan ibinigay sa atin ng Panginoon para lamang sa ating sarili. So, ibinigay talaga yan ng Panginoon in order for us to share. Ayan, especially po sa mga ito pong ganun. Kasi nga 'di ba, nandun pa rin tayo, lulutang pa rin tayo dun sa main commandments po ng Panginoon. 'Di ba sabi po doon, love the Lord your mahalin mo ang Diyos gaya ng iyong sarili at mahalin mo rin ang kapwa gaya ng pagmamahal mo sa Panginoon para praising. So, ibig sabihin, dahil minahal po tayo ng ating Panginoon, amen, so, yung bilang sukli at tugon po dun sa pagmamahal na yon is yung talento o yung mga bagay na binigay niya na dapat din po nating i-share or ibahagi po sa mga taong nasa paligid din po natin. Now, the question is, it is not how much you have. So, hindi question dito kung gaano karaming talento, gaano karaming treasure, gaano karaming time na meron ka. But the real essence of the story is how would you do or what would you do with it? Paano mo gagamitin, paano mo i-share sa iba yung mga talento na yon na pinagkaloob sa iyo ng ating Panginoon. Point number 2. Ayan, so I think pwede ko na siyang i-ano dito. Ayan, so number 2 is, so mabilis lang tayo, God rewards faithfulness and not comparison. So nandyan yan doon sa verse 15 to 19 kanina. So kung matatandaan natin on the story, di ba nung bumalik na siya, so binigyan niya ng tatlong iba't ibang klase ng minas yung yung mga servants niya. So yung isa, binigyan niya ng 10, yung isa binigyan niya ng 5, tapos yung isa binigyan niya ng isang mina. Ngayon, yung first two servants niya, ano po yung nangyari? Minultiply. So, yung po, 'di ba? Na-multiply po yung kanyang mga ginawa. So, yung first two. So, yung binigyan ng binigyan ng 5, naging 10. So, yung binigyan ng 5, ayun, bigyan ng 5, naging 10. Tapos kung dumoble po. Ayan, so basahin ko lang in particular. Ayan. Ayan, so the first one came and said, Sir, your mina has earned 10 more. Then the second came and said, Sir, your mina has earned 5 more. Amen. So, ibig sabihin na doble po kung ano yung pinagkaloob sa kanila ng Panginoon. And because of their faithfulness, kahit hindi po sila nakikita ng Panginoon, ano po yung naging response sa kanila on verse 17? Well done, good servant, because you were faithful in very little. Have authority over 10 cities. Then, ganun din po yung naging po niya, response niya doon sa pangalawa. Sabi po doon, sa naging for being faithful,
faithful because they are trustworthy in small matter. So take charge of 1050. So ibig sabihin, doon pa lang, 'di ba? Masarap pong marinig sa harapan po ng Panginoon na kung saan kapag at the end of the day, kapag na-meet na natin siya face to face. Kasi lahat naman po tayo, 'di ba, ay darating sa punto ng buhay na mamimit natin yung ating creator. Masarap po marinig yung mga kataga na, well done, good servant. Kasi naging good steward tayo sa harapan po ng ating Panginoon. And sabi, 'di ba? So yun po yung pinakamagandang bagay na pwede nating marinig kesa marinig natin sa Panginoon na kung saan hindi niya na tayo kakilala o hindi niya na tayo kilala kasi hindi tayo naging tapat na hindi tayo naging tapat na manlilingkod sa kanya. Kaya sinabi din sa Matthew 25 to 23, so you have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. So again, I would like also to emphasize on point number 2 na hindi sukatan ng Panginoon kung gaano karaming bagay yung pinagkatiwala sa iyo, kailangan mo siyang ibalik ng doble. Hindi siya ganun yung naging standard. So, hindi dahil ganitong talento or ganitong mina yung binigay sa iyo ng Panginoon, it is required na kailangan mas marami o ganun karami yung kailangan mong ibigay. Pero, what matters in this lesson is yung faithfulness. Yung kapag may ipinagkaloob sa iyo yung Diyos na kahit maliit o malaking bagay, kaya mo siyang pamahalaan or kaya mo siyang pangalagaan. Amen. Kasi nga 'di ba, may isang song din actually sa church na kung saan sabi doon, with this so little Lord that I have, with this so little Lord that I have, all that I have is a song that you came. So ano siya, song siya ni Pastor Joey Crisostomo, kung kilala niyo po siya. Ayan, so isa siya sa mga ministering pastor sa amin sa church po sa Maine. Na kung saan nag-ugat yung song na yon na ginawa niya kasi lahat ng mga bagay na meron siya, maliit or malaki, kung titingnan natin on the deeper understanding, lahat yun nanggaling sa Panginoon. So wala tayo talagang bagay na maipagmamalaki sa Kanya. And at the end of the day, what matters most po sa Panginoon is yung pagiging tapat. Amen. Sabi nga kaya meron ngang verse sa Bible, di ba? Ang maging tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen. So yung nag-start ka ng tama, 'di ba? Dapat ano tayo, i-aim natin na mag-finish din tayo ng tama. Yung parang sinabi din po ng isa sa mga prophet, 'di ba, ni Paul, na kung saan yung pagkakaroon ng finishing the race na makita natin yung finish line at the end of the day na sa lahat ng mga bagay na pinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon ay magiging tapat po tayo sa Kanya. So the reward for faithfulness is greater responsibility in God's kingdom. Amen. So habang pansinin niyo po 'di ba, habang lumalago tayo sa Panginoon. So alam ko po may mga kasama tayo dito na sa Little Shepherd community na matagal na po sa ministry. So habang tumatagal po tayo sa Panginoon, 'di ba? Andun yung mga pagsubok, yung mga challenges, especially habang pinagkakalooban tayo ng Panginoon ng mas maraming bagay na dapat tayong maging tapat. Pero, 'di ba, if we found ourselves almost giving up on those things, so ano lang, let us always just go back to the cross or lagi lang tayong titingin sa Panginoon kasi lahat ng mga bagay na ibinibigay niya sa atin, lahat ng yon ay may purpose. And at the same time, ibinigay yon sa atin ng Panginoon kasi alam niya na kaya po natin yon. Amen. So I hope that I am making sense or may natututunan po tayo. Ayan. So last but not the least po, and number 3 is neglecting God's gift leads to loss. So sabi po doon sa verse 20 to 24, di ba? So doon sa tatlo po na inillustrate po natin, yung binigyan ng 10, yung binigyan ng 5. So meron po doon, di ba, na medyo somehow na naligaw kasi yung isa, ano po yung nangyari? Natakot siya. Kasi po, di ba, describe dun sa binasa natin na kilala niya kasi na yung master niya is a hard man, na kung saan malupit sa madaling salita, na maaaring natakot nga talaga siya kasi maaaring hindi niya mapangalagaan or maaaring ano man yung mangyari. So mas pinili niyang itinago, 'di ba? So pero ano yung naging response sa kanya nung nasa ayan.
So, ayan, sabi po doon sa 21, I was afraid of you because you are a hard man. You take out what you did not put in and reap what you did not sow. So, ang sabi ng kanyang master, yung in response dun sa kanya is, I will judge you by your own words, you wicked servant. You knew, did you, that I am a hard man, taking out what I did not put in and reaping what I did not sow. Why then didn't you put my money on deposit so that when I came back, I could have collected it with interest. So kumbaga parang dapat sa bangko niya na lang. Kung natakot talaga siya, dapat ibinigay niya na lang sa bangko sa isang lugar na kung saan maaaring tumubo pa kahit papano. Pero 'di ba sabi, on other ano po parable, ang ginawa kasi ay inakalin tulad nito, itinago niya, ibinaon niya, 'di ba? So kumbaga natakot siya. Mas nanguna po yung takot sa kanyang puso. Amen. So one servant hid the mina out of fear. So from there on, so he made no effort. The king called him wicked and takes away his mina. So doon pa lang, doon napapasok yung word na disobedient. Kasi hindi siya naging tapat. Ang sinabi sa kanya, magparami ka, gamitin mo tong bagay na to, pero mas pinili niya yung takot. And that points po sa buhay ng bawat isa sa atin. So not using God's gift is the same as wasting them. So, kapag po tayo sa sarili natin, especially, halimbawa po, kung alam mo naman sa sarili mo na may talento ka sa ganitong bagay, make it an effort na kung saan po ay gamitin mo yun higit para sa kaluwalhatian po ng ating Panginoon. At hindi po para itago. Kasi yung mga talento, kapag pinili natin siyang itago, mawawala siya. So I think may paano din po, may passage din sa Bible na kung saan yung about po sa ilaw, naalala ko, na kung saan kapag yung isang ilaw, inilagay mo siya sa ilalim or itinago mo siya. So hindi yun yung purpose niya, 'di ba? What's the role of the light is to illuminate, magbigay ng liwanag. Pero kapag pinili natin na yung liwanag na yun ay itago natin, so madidefeat yung kanyang purpose. And that also applies with the talent, with the time, and the treasure, and everything po na meron tayo. Kapag hindi po natin siya ginamit sa Panginoon, dalawang bagay yung pwedeng mangyari po sa buhay ng bawat isa sa atin in application. Maaaring mawala yung talento na yon na meron tayo. And yung pinakamabigat doon is magiging accountability po natin yun sa harapan po ng ating Panginoon. Sabi nga sa John chapter 15 verse 2, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. So, ang sakit po, diba, kapag in-internalize mo po yan tonight na kung saan, kung ano man yung mga bagay na meron po tayo, ano ba yung mga talent, ano ba yung mga pinagkaloob sa atin ng Panginoon. So kapag hindi po natin siya ginamit or kapag hindi po natin siya i-share sa iba, darating po yung time na kung saan ay, ano po, mawawala yan unti-unti. Tsaka po, ako po, I would use myself as a personal testimony. So sabi ko nga sa inyo, yung una, akala ko po yung boses ko po ay pang banyo lang. So, doon ko din natutunan na kapag inialay mo yung talento mo sa Panginoon, yung Lord yung magre-refine, tsaka yung Lord yung magpapaganda ng boses mo. Tagang alam din po yan ng mga elder sa amin kasi witness talaga sila dun sa fact na sintonado po talaga ako most of the time. Pero parang yung isang pastor po namin, yun po, hindi ko na lang siya papangalanan. Isa po sa mga pastor namin na kung saan habang tumatagal sa ministry, sabi niya, uy, anak, gumaganda na yung boses mo ha, nasa tono ka na. Kumbaga parang, okay na. So, syempre, parang nagkaroon siya ng ano sa akin, ng rema and at the lesson na, okay, kapag inialay ko pala yung talento ko sa Panginoon, yung Lord yung magpapagaling or yung Lord yung magdadagdag ng talento na yon sa buhay namin. Tapos, alam niyo yun, habang nagiging faithful ka sa harapan ng Panginoon, nadadagdag yung talento. Yun, patulad ni Brother Dexter kanina na kung saan yung sa teaching. So, hindi ko din nakalain na marunong pala akong mag-share kasi when I went back dun sa buhay ko nung high school na hindi ko po kayang magsalita. So, parang akong si Moses na parang nabubulol. Pero, nandun pa din naman yung mga ganong mannerism. Pero, we're improving in the sight of the Lord. So,
And tonight, so yun po, that ends my topic. So I would like to conclude po with a song. So actually kanina habang inaaral ko siya, so sabi ko, ito lang po yung song na ibinigay sa akin ng Panginoon. So kung meron during your devotion po, pwede niyo po siyang pakinggan. So the title po of this song is Kapaki-Pakinabang by Musikata. So pagpasensyahan niyo na po yung aking boses, pero the song goes with this one. Ano, let this be also po the prayer of our heart, na kung saan ano man po yung mga talento o meron po tayo, piliin po natin na maging kapaki-pakinabang po sa harapan ng Panginoon. Amen. So, ikaw ang pumili sa akin sa kabila ng aking kakulangan. Nagtiwala at nagbigay ng pansin kahit na ako'y walang kakayanan. Alam kong ang pagsunod sa'yo ay di madali. Gayunpaman, nangangakong sa bawat sandali. Magbibigay sa'yo ng galak, hindi bigat, hindi sugat. Gamitin mo ako ayon sa iyong kagustuhan. Hindi ang nais ko, kundi ang iyong kalooban. Ang tangi kong hinahangad sa'yo'y maging kapaki-pakinabang. So yun po, as part of my conclusion, na kung saan ang aking pong panalangin as I close tonight, so kung ano man po yung mga bagay na meron po tayo, wag po nating panghinayangan na ialay po siya sa Panginoon. Kasi lahat po ng mga bagay na meron po tayo ay para sa Panginoon. And at the end of the day, let us all remember na we are always created for the Lord. Hindi po tayo nilikha ng Panginoon para sa sarili natin, sa pamilya natin, para sa mga tao na nasa paligid natin. Nilikha po tayo ng Panginoon para lamang sa Kanya. At kasama po sa pagmamahal na yun para sa Kanya is the extension of those people na kung saan na pwedeng nating maabot through our uh, through the talents, the time, and the treasure that we had. So, to close, Little Shepherd, ayan. So, ito yung ating group reflection na maaari nyo pong sagutin. Ayan. Ayan. So, what part of this parable spoke to you today? Number two, why do you think the last servant acted out of fear? And what is one small way you can be faithful where God has placed you? Ayan. Sige, so ano ko lang po, copy-paste ko na lang din para sa ating chat para mas madali. So, copy ko lang siya. So, I hope na may natutunan po kayo. May natutunan pa kayo. Ayan, amen. So, I hope na meron po kayong natutunan. Ayan. So, salamat po sa Panginoon and to God be all the glory po. Thank you, Little Shepherd. Ayan, salamat. So, ayan po yung ating question. Ah, ayan. Welcome. So, baka po may gustong mag-share. Raise lang ng hands, of course, sa gustong mag-share tonight. So I hope may natutunan po tayo kahit papaano with the share, with the word. Nag-iisip pa sila. Ayan. So again, what part of this parable spoke to you today, and why do you think the last servant acted out of fear? Or one small way you can be helpful where God has placed you. Little Shepherd, mahihawain sila. Ayaw nila. So magtatawag ba tayo? Magtatawag ba tayo ng names? Yes. Sige, magtawag na tayo dahil walang gustong mag-share.
Sige po. So, unahin ko na sino kaya? Sige, pwede bang marinig si Brother Dexter? Hi, Brother Dexter. Pwede po bang ma-share or kung meron man po kayong takeaways or any, ano po, pwedeng sagutin na question dun sa ating nasa chat box. Hello po, kinig niyo po ako. Yes, rinig po. Okay. Wala, kinakabahan ako. Nagtatype na po talaga ako. Pero yun po. So, ang unang gusto po sagutin ay yung first question. What part of this parable spoke to you today? Uh, Natutuwa talaga ako na God is pleased kapag ginagamit natin yung ating talents. Kasi nagsasabi, ano sabi niya? Well done, good and faithful servant. And kasi nakita ko, tatlo yung positive things na nakuha natin doon. Yung una nga ay God is pleased sa pag ginamit natin yung ating talent. Yung pangalawa ay kapag ginamit natin yung talent natin, nakapag-serve tayo sa iba. Tapos yung pangatlo ay na nagkakaroon tayo ng skill para sa ating sarili. Ayun lang po. Amen. Thank you, Brother Dexter. Amen. Indeed. God is the first one that is pleased kapag po tayo, pag iniaalay po natin kung ano man po yung bagay na, ano man pong maliit na bagay po na meron tayo. Amen. So, sino pa po? Siyempre, hindi pwedeng di ko siya tawagin. Kuya Marbs! Baka naman Kuya Marbs, baka may gusto kang i-share. Hello. Nag-iisip pa ako actually, pero teka, balikan ko yung mga tanong, what do you think, uh, um, Holy Spirit guide me. Yung siguro sagutin ko yung number 2, why do you think the last, sa yung number 3. Sa second question muna, why do you think the last servant acted out of fear? Ako, I can relate dito kasi um, usually pag nagwo-work ka na, iba, hindi talaga may iwasan, may mga boss ka or manager na yung matatakot ka talaga kasi sila yung parang kumbaga sa kanila nakabase yung evaluation mo, or yung kumbaga may effect talaga sila na kailangan mo silang sundin. Pero kung iisipin mo dun sa parable, iba yun nga, sa halip na mag-isip siya ng paraan para mapalago pa yung binigay sa kanya na talent, or uh, tama ba yung term, yung mina, tama yung pera nakalimutan ko yung term, sorry. Um, yung bagay na yun binigay sa kanya, sa halip na payabungin niya, palaguin niya, is tinago niya lang kasi natatakot nga siya sa magiging sa sasabihin sa kanya. Pero ang tanong mo nga is, bakit nga ba siya natakot? Kasi hindi niya alam yung gagawin niya. Kasi tayong mga tao is naniniwala ko, pag di natin alam yung gagawin natin sa isang sitwasyon, may takot tayo, may fear tayo eh. Na parang anong mangyayari pag hindi ko to ginawa, or anong mangyayari. Parang siya, dahil sa sobrang takot niya, is iniisip niya, ang dami niya tumatakbo sa utak niya. Ako personally makaka-relate sa ganun. Sa dami ng tumatakbo sa utak ko, kumbaga ilalagay ko na yung sitwasyon ko sa servant na yun. Ang dami nang nangyari ang dami kong iniisip, ang dami kong gustong parang gustong gawin na para ma-please yung king, is anong nangyari tuloy, ay wag na kasi nga, ano rin naman parang kahit anong gawin ko, is ganun din naman yung mga, kumbaga inassume ko na ganito yung magiging reaction ng king, which is, hindi pala. Kumbaga, dahil natatakot tayo sa pwedeng maging reaction ng king sa gagawin natin, mas nanaig sa kanya yung takot na yun. Hindi ko alam kung nagme-make sense ako. Pero yun nga, parang sa atin kasi yung tendency talaga na may mga gusto tayong gawin, pero natatakot tayo in the sense na kasi gusto niya ma-please yung king, pero ayaw niya rin magkamali siya. Parang dahil ayaw natin magkamali, is
hindi na lang natin gagawin, diba? Parang ako, yun yung point of view ko ah. Baka yung iba sa atin may iba din. Pero ako yun nga, parang ah hindi siya, ayaw niya mag-take risk at the same time, ayaw niya rin dismaya yung king, which is kabaliktaran yung nangyari kasi nga hindi niya kilala kung paano magre-react yung king sa gagawin niya. Then, second question is, ay yung sa third, what is one small way you can be faithful where God has placed you? Ako personally, halimbawa sa work ko ngayon, yung sa work ko ngayon, pinag-pray ko talaga din siya. Although yun nga, hindi siya yung work talaga na gusto ko eh. I mean, paano ba, yung benefits or yung anong tawag nun, yung setup. Pero ako naniniwala ko pag si Lord talaga yung naglagay sa sa sitwasyon or sa lugar or sa anong tawag dito, sa company bilang nagtatrabaho ako, naglagay sa atin sa isang lugar na talagang payayabungin talaga tayo ni Lord is or palalaguin yung relationship natin sa kanya. Regardless kung ano siya, Christian company or anong tawag doon yung mga non-believers or karamihan ng mga kasama natin is hindi same ng faith na meron tayo, is naniniwala ko ang pwede nating gawin talaga is pray for it and be thankful. Parang we pray for our work, we pray for the people around us, and of course, maging grateful tayo na nandun tayo sa sitwasyon na alam natin na may magagawa tayo kahit tingin natin napakaliit lang natin na tao sa posisyon na yun. So ayun po, thank you. Amen. Thank you, Kuya Marbs. Actually, kasama ko dito yung isa sa mga ano, kasi actually nasa church po ako. So, hindi ako nakauwi ng bahay kasi nga late na kami natapos. So, yung dinidiscuss ni Kuya Marbs, we also agree. So, nagdidiscussion kami nung aking isa po sa mga mentor dito sa church. So, parang it also takes me back dun sa time na kung saan yung desire nga, sabi ko nga sa inyo, diba, nasintonado nga ako. So talagang nung nagsa-start ako ng worship o ng pagsamba sa Panginoon, nandun na nagkaroon ako ng experience na ako yung mali yung tono, ako yung panira. Pero alam niyo po yun, isang bagay na dapat na magkaroon ka when it comes to service. Number one is, kailangan meron kang teachable spirit. Tama ba, Little Shepherd? Kasi, ano nga, sabi nga sa isang verse, open rebuke is better than secret love. So, kailangan, kapag sa paglilingkod sa Panginoon, alam mo yun, open ka, open-minded ka na masaktan, open-minded, na ano kumbaga hindi siya bed of roses, training ground kasi siya eh. Kumbaga kung saan, tire-refine ka ng Panginoon. And if you are okay dun sa refinement na yon, naging open ka, 'di ba? So, yung Lord yung mismong mag-e-enhance kung ano man yung kung ano man yung mga pinagkatiwala niya sa iyo. Kaya tsaka higit sa lahat yun na ano din nung aking mentor dito nakasama, na kailangan at the end of the day, wag tayo maging people pleaser. Kumbaga kasi kahit na anong gawin mo, kahit anong galing mo, 'di ba? People would not be contented with you. People will disappoint. Makaka-disappoint at makaka-disappoint ka. Pero dapat i-mindset po natin na dapat ang number one audience natin, naglilingkod tayo hindi sa kanila. Naglilingkod tayo para sa Panginoon. Kapag ganun yung naging mindset mo, ang Panginoon will pour out so much talent, time, and blessing sa'yo. Kasi nga, di ba sabi, kapag kaya kang ang kayang, ano yan, parang paraphrasing na kung saan, kapag kaya kang pagkatiwala sa kaunti, 'di ba? Kaya kang bigyan ng Panginoon ng marami. So sabi din ni Miss Erica Nadine, so for me is yung part na natakot yung last servant, and in the end, wala siyang nagawa na binigay na mina ng king sa kanya. Kasi I relate to that. So today's parable reminds me to choose to be obedient to God even if I'm anxious when it comes to standing in front sa teacher and kaklase ko. Thanks be to God kasi I was able to perform and present despite my fears. Yes, Sister Nika, alam mo po, sabi ko nga, part ng pagiging tao, so na kung saan nandoon yung kaba, nandun yung nandun yung manginginig ka. Pero alam niyo po 'yon, um,
the Lord also want to emphasize us tonight na He did not call the qualified. 'Di ba? 'Di ba sabi nga, naalala niyo si Moses, 'di ba? So who would have thought na ang isang Moses na bulol, 'di ba? Amen. Kayang gamitin ng Panginoon for greater calling. So what marami pang mga characters sa Bible na kung saan kung ano yung weaknesses mo, yun yung ginagamit ng Panginoon sa iyo. So magkaroon ka lang ng tiwala sa kanya. And pagkatulad nga nung sinabi ni Brother Arman kanina, alam nyo, it all starts with desire. Kapag dinesire mo sa puso mo na, Lord, gusto kong maglingkod, gusto kong magkaroon ng ganong klase ng talent. Lagi ko pong sinasabi na ang Lord hindi siya madamot. Kapag i-desire mo yon, hindi siya magdadalawang isip na ibigay yun sa'yo. Lalo kapag tama yung motibo mo at tama po yung puso mo kapag ibinigay mo siya. Amen. So parang naalala ko po yung, sorry, ang daldal ko, Little Shepherd. Di naman Ayan, so, di ba naalala ko yung commercial ng PITA na kung saan nanghingi sa Panginoon ng sports car, pero hindi pala marunong mag-drive, di ba? So, parang kailangan kapag syempre din, hiningi mo yung isang bagay, see to it na kung saan, parang reachable naman siya, amen. So, halimbawa, nanghingi ka ng bahay at lupa, pero tamad ka naman or one tamad ka naman. Di ba sabi nga, ano yon, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, hindi naman, magician ang Panginoon na kapag hiningi mo yung isang bagay na yon, ibibigay niya agad sa'yo ng ganun lamang kadali. Kumbaga parang, alam mo po yun, may proseso siya na kung saan kailangan nating pagdaanan. And if the Lord found it or find it that you are worthy and you are, tama yung puso mo, hindi po siya magti-think twice para ibigay yun sa atin. Ayan. So I kind of get what you mean, Kuya Marbs. I tend to think talaga na what if mamamali ako when I do this and I do that. So ayun nga, sis Nis, just like what I'm saying, um, ganito lang yan. Kung sila isipin, alam mo ako no, ang naging training ground ko when it comes to teaching, kasi ganyan yung isa sa mga naging ko talagang pinagdaanan ko. Alam mo, dumating ako sa punto, sis Nis, na iniisip ko kapag halimbawa yung mga estudyante ko nung una, iniisip ko na parang mga sila, mga statue lang na hindi ko na sila tinitingnan. Siya parang siya sis, mind over matter, mind conditioning. Kasi kapag halimbawa inuna mo yung fears mo, magtutuloy-tuloy siya. Kumbaga, do not let your fears and your emotions master you. Kasi ikaw ang master nila, hindi ikaw ang hindi silang hindi, parang ngayon, sana nakuha niyo yung point, pero the point is, dapat vice versa siya. So, kaya kailangan wag tayo magpapatalo. Kasi sabi nga sa Corinthians, di ba, we are more than conquerors. So, isa yun sa mga favorite verse ko. We are more than conquerors through Christ. Diba? So, yung lahat ng mga bagay na pinagdadaanan natin ngayon, no, na mga bagay na fears, anxiety, or worries, let us remember na kung saan pinagtagumpay na po tayo ng Panginoon over that matter. We just need to claim on those promises. So, yung number 3, you just share love in a way that honors God. Yes, of course. So again po, 'di ba? Sabi nga sa lahat ng mga fruit of the Holy Spirit. So ano ba dun yung pinakamatimbang sa lahat, yung pag-ibig? Kasi kapag wala kang pag-ibig, lahat ng bagay po ay magiging walang kabuluhan sa harapan po ng Panginoon. Ayan. So when we look at ourselves, we will really be depressed. Totoo. When we look at others, we will also be distressed. When we look at God, we will be at rest. Ay, gusto ko yan. Ang galing niya, no? Ni Little Shepherd. Siguro, Little Shepherd, may talent ka sa paggagawa ng tula, no? Ang galing. Ayan, so, yan, nakakatawa din niya kasi isa yan sa mga talent din na ang hirap, yung mga kayang mag-rhyme-rhyme ng words. Ayan. So, really, totoo yun. So, basta lagi nating tatandaan, isa din sa mga lagi ko ding pong verse, Hebrews 12. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, kapag, if you find yourself at the state of being hopeless, the start na kung saan na mamayani yung fear, depression, or anxiety, wala kang ibang titingnan, hindi mo titingnan yung mga tao, hindi mo titingnan yung mga pangyayari. You would always just need to go back to the person who love you first more than anyone else in this world. Kasi siya lang, sapat at higit na. O parang kanta din yun.
So God always meet us in our weaknesses. Amen. So sabi ko nga sa inyo, si Moses, isa lamang siya sa mga tao. So nalala ko si Zacchaeus. Si Zacchaeus, 'di ba? So pandak siya, 'di ba? Pero ginawa niya bang hindrance yung pagiging pandak niya para ma-meet niya yung Panginoon? So, hindi, di ba? Nag-exert siya ng effort. So, what the Lord wants to emphasize us tonight, hindi lang kay Nis, kundi sa bawat isa sa atin. Yes, there are weaknesses, pero yung mga weaknesses na yun, hindi dapat yun yung magbigay ng direksyon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kailangan, let us always declare in our life that let our weaknesses be our strength. Ayan. So kasi kayang gamitin ng Panginoon yung mga kahinaan mo for greater glory, especially on His ministry. How can God entrust us big things if in small things we cannot be entrusted? So yun, totoo po. I do agree with that. Na kung saan, kaya nga diba sabi, yung dun sa parable natin tonight. So, isa lang yung binigay sa kanya. Take note, diba? Isa lang yung binigay sa kanya pero hindi siya naging faithful. At yun yung magiging sukatan ng Panginoon sa atin, sa gabing ito na ano ba yung talento or ano ba yung bagay na pinagkaloob sa'yo. Again, in the day po, no, alam ko kami separate teaching dito na lahat tayo may iba't iba po tayong gifts, diba? May gift of prophecy, may gift of teaching, may giving, may mga pinagkaloob na kung saan for compassion, marami siya po, 'di ba? Kasi nga, marami pong talent na parang ibinigay ang Panginoon. And sabi po doon, kung sa mga talent na 'yon na pinagkaloob niya, kailangan po ano tayo, maging faithful po tayo sa kanya. So kasi naniniwala ako, katulad nga po ay the same sa experience ko, I just started singing tapos habang uh, tumatagal sa ministry, nagmumultiply po yung talent. Kaya dili totoo yung parable na to na kapag in-entrust mo yung talento mo, yung buhay mo sa Panginoon, ang Lord ang magbibigay ng maraming marami pang talent sa'yo. Kaya, ayan. So, ano lang, tayo ay patuloy na, ano po, mag-entrust lang ng ating talento at mga kakayahan sa Panginoon. Number 3, mag-serve sa abot ng aking makakaya sa iba and sa aking pamilya, which God placed me. Amen. Alam niyo po, sinare ko din siya sa Don Watch kanina, yung takeaway dun, yung takeaway nung ano ko, kawayaan ko sa church. Sabi niya kasi sa akin, sabi niya sa amin nung Sunday, nung nagpa-pray siya kasi pumasok siya sa ano, sa pastoral, yung parang sa pastoral study for a week. So parang intensive, ganun siya. So nagpahingi siya ng prayer sa amin nung Sunday. Then iniwan niya sa amin yung words na kailangan maging excellent tayo sa lahat ng aspect ng buhay natin. Sabi ko, ay oo nga no. Kasi lagi nating tatandaan, yung family natin is our ministry. Diba? Pinagkaloob yan sa atin ng Panginoon. Our work, ministry natin yan. Tapos yung paglilingkod natin sa church, ministry din yan. Kumbaga lahat ng aspeto ng buhay natin is our ano po, ministry po sa Panginoon. Now, God is calling us not just to be excellent in church, but also kailangan maging excellent din tayo sa family natin. Hindi naman pwedeng active ka sa ministry tapos napapabayaan mo na pala yung trabaho mo. Hindi ganon. Kumbaga, diba, parang dapat pantay-pantay. Work, life, and balance. So, kailangan as much na tayo ay active sa church, 'di ba? We are excellent in serving. Kailangan excellent din po tayo sa lahat ng areas ng buhay natin. Alam ko mahirap siyang gawin, 'di ba? Alam ko mag-agree kayo dito, pero at the end of the day, lahat ng mga bagay na meron tayo ay accountability po natin sa Panginoon. Most especially our family po. Kasi alam mo 'yon, may narinig din ako na natutunan ko din sa church na mas ano, yung family mo, especially those closest to you, yan yung unang-unang tatanungin sa'yo ng Panginoon na bakit hindi sila nakakilala. So that is the extension of your ministry sa Panginoon. So, 'di ba? Pakilala mo na nga sila, 'di ba? So kaya kahit mahirap, let's make an effort tonight na sila yung unahin natin at maging excellent tayo in all areas ng ating buhay. Ayan! So time check. Sobrang haba ko na ata, Little Shepherd, at sobrang daldal. Pero I hope na naging makabuluhan po yung ating discussion for tonight. Nawa po ay may natutunan po tayo. Ayan, isang heart react naman po kung kayo po ay may natutunan. Amen. Where God has placed you.
There your ministry begins. Amen! Ayan. Yes po. Yan, I do agree with that. Kaya, opo ha. So, hindi lang sa church. Amen. So, hindi ibig sabihin na active ka sa church, yun lang yung ministry mo. So, again, I would like to impart that and share that also with you. Lahat po ng aspeto ng buhay natin is our ministry. Our work, our family, everything around us is our ministry. Kasi 'di ba? Sabi po doon, lahat ng yun ay pinagkaloob ng Panginoon. And what's important is maging good steward po tayo for tonight. Thank you so much po. Ayan. So let us just close in prayer po. Very quick. So let's bow our heads, close our eyes, and let us pray. Heavenly Father, we thank you for tonight, O God. We thank you for the revelation and the understanding that you have gave. Panginoon, sa amin pong mga kasama dito po sa Little Shepherds Community, Panginoon. Lord, ang aming dalangin, continue na sa amin pong natutunan. May we find, Panginoon, may you find our lives, Panginoon, pleasing and acceptable, O God. As your stewards, turuan mo po kami, Panginoon, na maging isang good caretaker ng kung ano man pong mga bagay na pinagkaloob mo sa amin, O God. Continue to bless each and every one of us in our work, in our ministries, in everything that we do, even in our family, O God. Lord, we pray that let your abundance, let your Holy Spirit, continue to be with us, Panginoon. Lord, hayaan mo na turuan mo po kami tonight. May you remind us each and every minute and every day of our life, Panginoon, na kung paano po, katulad po ng isang tamang pangangalaga at tamang tagapangalaga ay patuloy na makita mo po ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, just like a good and faithful servant, O God. Lord, bless the life of Sister Berlin, Little Shepherd, Niece, Marv, Charlene, Brother Dexter, Zen, Lawrence, Deeps, Arman, MJ, Michael, and Alvin, oh God. Lord, hindi ko man po sila kilala personally, but Lord, I pray whatever their desire of your heart, whatever their needs, Panginoon, Lord, ikaw po ang kumatagpo na to, oh God. And Lord, hayaan mo na continue to bless also the families that we represent tonight, oh God. Lord, matatapos ang gawain na to, Panginoon, na dala-dala po namin ng iyong pagpapala na nagmumula sa iyo. Marami pong salamat, O Diyos. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang gabing ito. May you continue to um, give back the strength that we needed, oh God. Lord, hayaan mo na patuloy na kami po ay matulog at makinoon, continue na sa amin pong panambahan sa araw ng bukas ay may you continue to remind us, Panginoon, of the greater things that you have installed for us. Marami pong salamat. Sa iyo po namin maingat na ibinabalik ang pinakamataas na papuri pagsamba in Jesus' name. Amen. So in behalf of Little Shepherd Community, maraming salamat po Little Shepherd and everyone for for your time and listening po sa atin pong Bible studies.